Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa problema sa pamilya? Hindi na bago ang mga problema sa pamilya. Sa makasalanang mundo, ang mga taong dapat sana nating mahalin ng higit kanino man, ang ating sariling pamilya, ang lagi din nating nakakagalit. Hindi pinagtakpan ng Biblia ang mga kasalanan at itinala dito ang mga problema sa pamilya. Mula sa paninisi ni Adan kay Eva, nagkaroon ng paligsahan sa magkakapatid na si Cain at Abel, sa magkakapatid na si Jacob at Iso, at sa mga kapatid ni Jose. Ang pagsisulatasan sa pagitan ng mag-asawa, tulad ni Hana, Leah at Rachel. Nagkaroon ng problema sina Eli at Samuel sa kanilang mga anak na matitigas ang ulo. Muntik nang mapatay ni Saul ang kanyang anak na si Jonathan. Nagdamdam ng labis si David sa pagrebelde sa kanya ng anak niya na si Absalom. Nagkaroon ng maraming problema si Propeta Oseas sa kanyang asawa. Sa bawat isa sa mga kasong ito, ang kasalanan ang sumira sa relasyon. Napakarami sinasabi ang Biblia tungkol sa pakikipagrelasyon, kabilang ang relasyon sa mga kapamilya. Ang pamilya ng unang institusyon na tinatag ng Diyos para sa pakipagrelasyon ng tao sa kapwa-tao. Lumikha siya ng isang babae upang maging asawa ni Adan. Sa pagbanggit sa pangyayaring ito, sinabi ni Jesus, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Mateo 19:6. Plano ng Diyos para sa isang lalaki at isang babae na manatiling mag-asawa habang buhay. Nais niyang pagpalain ang pagkasamang ito ng mga anak na palalakihin sa turo at pangaral ng Panginoon. Maraming problema sa pamilya ang magaganap kung sasalungatin natin ang disenyo ng Diyos. Halimbawa, nagiging dahilan ng problema sa pamilya ang pag-aasawa ng marami, pangangalunya at diborsyo, dahil ang mga gawain ito ay pagsalungat sa orihinal na plano ng Diyos. Nagbibigay ang Biblia ng malinaw na lintuntunin kung paano tatratuhin ng bawat miyembro ng pamilya ang isa't isa. Plano ng Diyos para sa mga asawang lalaki na ibigin ang kanilang asawa kung paanong inibig ni Kristo ang Iglesia. Efeso 5:25. At dapat namang igalang ng mga asawang babae ang kanilang asawa at magpasakop sa kanilang pangunguna. Dapat namang sundin at igaling ng mga anak ang kanilang mga magulang. Gaano karaming problema sa pamilya ang malulutas kung susundin ng mag-asawa at mga anak ang mga alituntuning ito. Sinasabi sa Timoteo 5:8 na dapat na ingatan at katagpuin ng pamilya ang kanyang sariling pangailangan. May mabigat na pananalita ang Panginoong Hesus para sa mga taong umiwas sa pinansyal na responsibilidad sa kanilang mga magulang at ginagamit na dahilan ang pagbibigay ng kaloob sa templo. Hindi isang bagay na natural nating gustong gawin ang susi sa pagkakaisa sa pamilya. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng iyong paggalang kay Kristo, Efeso 5:21. Direkteng lumalaban sa nasa ng ating laman ang pagpapasakop dahil nais ng laman na sundin ang sariling kalooban at gawin ang nais niyang gawin. Ipinaglaban natin ang ating mga karapatan, isinusulong ang ating sariling layunin at ipinipilit ang sariling naisin hanggang maaari. Ngunit ang nais ng Diyos ay ipako natin sa krus ang ating sariling laman at tumugon tayo sa mga pangailangan at kagustuhan ng iba sa abot ng ating makakaya. Si Jesus ang ating huwaran sa pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Sinasabi sa 1 Pedro 2:23, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Mababawasan ang mga problema sa pamilya
Kung susundin natin ang mga alituntunin sa Pilipos 2:3 hanggang 4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa sariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring niyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan nyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Kung sasanayin natin ang pagpapakumbaba at tatratuhin ng iba gaya ng pagtrato sa atin ni Kristo, malulutas ang maraming problema sa ating pamilya. Nawa po ay marami tayong natutunan sa basahing ito at sa inyong pakikinig. Salamat po.